At gaya ng inasahan, Intertropical Convergence Zone, magpapaulan pa rin ngayong araw hanggang bukas ng Pasko sa ilang bahagi ng Mindanao area. Hilagang kanluran naman sa nakakaranas din ng maulang at maulan. Bunsod naman ng surface trap na extension ng low pressure area na nasa may bandang Vietnam. Pero nalalabi ng bansa, magiging maulan pa rin at asahan ang mga kalat-kalat ng pag-ulan, kabilang na ang NCR, Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Bagamat disorganized, isang shallow low pressure area mukhang namumuo sa may timog silangan ng Mindanao, malapit sa may bandang Indonesian Peninsula. Magdudulot ito ng mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa aking Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Bisperas ng Pasko, December 24, 2024. Ang oras nating Boss May Maga ay alas 10:38 na ng umaga. Well, ngayon pala mga folks ay mag-a-advance na ako ng pagbati ng maligayang Pasko sa inyo sa iba't ibang panig ng mga kababayan natin sa buong mundo at kabilang na rin sa iba't ibang panig naman ng bansa na kasalukuyan pa rin makakaranas ng mga pag-ulan. Well, gaya na po ng ating mga report, ng mga nakarang araw ay nabanggit na natin palagi na hanggang magpapasko talaga ay magiging maulan nga po. Lalo niya dyan sa bahagi nga po ng katimugan ng ating bansa. So medyo bad news po, pero importante magdala na lamang tayo ng payong, lalo na sa mga magsisimbang magabi pa rin dahil maging sa madaling araw ay makakaranas kayo ng mga kalat-kalat ng pag-ulan. At naranasan naman ninyo mula kanina ng madaling araw sa iba't ibang panig ng katimugan ng bansa, lalo na at dyan sa bahagi ng hilagang kanluran naman ng Luzon, medyo nakakaranas din sila ng mga ilang kalat-kalat din na pag-ulan. Wala po tayong magagawa dahil nananatili ang ating tatlong weather systems at sinabayan pa ito ng dumaan na isang low pressure area na naging bagyo na nga po. Medyo sinuwerte lamang dahil malayo na ito masyado sa malalaking kalupaan ng bansa. Bagamat yung ating three weather systems, kabilang na ang ITCZ, o Intertropical Convergence Zone, magpapatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa bahagi nga po ng katimugan ng Mindanao area. Siyempre, hindi rin lusot ang panig ng Bicol Region at Eastern Visayas naman dahil sa tuloy-tuloy pa rin kung na umiiral ang ating shear line dyan. Bagamat very scattered po, medyo hindi natin mapapansin yung shear line dahil medyo manipis lamang ang dumadaan itong eastern list natin dahil masyadong overcast at napaka-gloomy ng paligid sa may silangan dagat Pasipiko natin. So hindi masyado nakaka-penetrate ng buo yung eastern list, pero manatili pa rin na mataas yung water vapor dahil mainit pa rin ang temperatura ng dagat yan sa karagatan ng dagat Pasipiko at hangin na patuloy-tuloy pa rin na umiiral. So mula sa ating Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa, so mukhang maganda naman, ino-operate nila para at least sa mga bumabiyahe, lalo na dyan sa bahagi nga po ng silangan ng Luzon hanggang Bicol Region, yan. Kabilang na ang Quezon Province, nakakaranas kayo ng mga light drizzle rains and some moderate rain showers po. At kung titingnan natin ang kabuuan hanggang bandang Bicol Region, ay sakop na ang buong bahagi nga po ng Camarines Norte, ilang parte ng Camarines Sur, ilang parte rin ng bandang Sorsogon, Catanduanes, at yan sa may bandang Legazpi. Patuloy pa rin daw ang traffic dyan sa bahagi ng Quezon Province, papasok ng Bicol Region, kaya asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat madalas po mga light drizzle to sa moderate, mangilan-ilan lamang ang mga heavy rain, pero maganda na rin ang makapaghanda kayo at magdala ng payong at ingat sa biglaang flash floods. Lalo na dito sa may bandang pagitan ng Camarines Norte at Camarines Sur, especially dyan sa bahagi nga po ng Dayet. Kasama ng ilang area ng Mercedes, Basud, San Luis, hanggang sa may bandang Paracale na nakakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Yan, kung titingnan pa natin sa CIMMS na Doppler, makikita yung area nga po ng Camarines Norte, nakakaranas sila ng ilang mga moderate and heavy rain showers. So, ingat na lamang po sa mga flash floods. So, meron tayong nakataas pa rin na thunderstorm watch mula sa data feed ni Pag-asa.
Within 12 hours naman ito, kasama pa rin ang Metro Manila, Bulacan, Laguna hanggang Cavite na yan, ha. At dito naman sa Bandang Visayas, ang halos ilang areas, kasama na ang Mimaropa, yan, buong eastern at western portions ng Samar, kasama na ang Biliran, Southern Leyte, within 12 hours po. So, expected po na magiging maulan daw dyan at may mga asahan pa rin mga localized thunderstorms. Well, lagi nga po natin nire-report yan na laging uulanin nga po ang areas ng katimugan ng bahagi ng bansa. So mag-ingat pa rin po mga folks dahil na magpapasko po na medyo mamasa-masa ang ating paligid dahil sa mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at overcast po, umiiral dito sa amin sa Caloocan. So tuloy-tuloy yan, nagkaroon kami ng light drizzle rains ulit na 0.9 mm lang naman. Dahil mahamog nga po at highly concentration yung paligid kaya nakakananas kami ng mga light drizzle rains padalas-dalas. Lalo na sa bahagi nga po ng Central Luzon, pataas na yan ng Northern Luzon. Dahil nga po sa ating amihan na sinasabayan pa ng mga ilang surface trap. Kaya nagkakaroon ng mga gloomy at mga pag-ulan. Lalo na sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Sa last temperature na itala, na weather station kaninang 6:14 AM, nakapagtala kami ng maginaw na temperatura na nasa 24.5 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng malamig pa rin. Medyo very comfortable. So, halos cold breeze na, halos medyo cold breeze o malamig na maituturing ito sa amin sa Caloocan na 29.8 degrees Celsius. Na pinakamataas na air temperature sa amin yan na umabot kahapon dito ng umaga at 11:13 AM. So, wala tayong magiging komento sa ating heat index dahil napakababa ang heat index namin na nasa 35.5 degrees Celsius lamang. So, napaka-comfortable po. Kaya napakataas ng saturated water vapor at moisture sa paligid namin sa Caloocan. Magmas din po tayo dahil nasa unhealthy sensitive groups po ating air quality. So, hindi natin alam kung bakit. Malamang dulot lamang yan ng haze na panahon at very gloomy. So, nagkakaroon na naman ng trapping ng ating mga usok dito sa syudad. Hindi masyado nakaka-penetrate pa itaas. Probably ay dulot na rin yan ng thermal inversion. Probably, kung hindi man dahil sa maulap na himpaporin paghapon. So, medyo hindi nakaka-vaporize yung ating air pollution mula sa mga sasakyan, at sa mga nagbabarbecue dyan, buong gabi, yan, dahil nagsaselebrate at sabay-sabay na pong naghahanda para sa Noche Buena, mga mamayang hating gabi na yan. So, kung tatabi naman natin sa PX systems in past 24 hours, nangunguna pa rin ang bahagi pa rin ng Mindoro sa San Jose na may pinakamataas na air temperature na 34 degrees Celsius, bagamat hindi naman pumitik ng 35 degrees Celsius, pero pinakamataas sa bansa. Sa lowest temperature naman sa Baguio, mukhang tumaas po ang kanilang lowest temperature na umabot ng 17 degrees Celsius. So, ibig sabihin lamang ay medyo mainit ang daloy ng hangin dyan siguro. At ibig sabihin lamang medyo humina po yung daloy ng amihan sa may bandang Baguio. So, bandang Atok Benguet lang siguro dahil nga po sa medyo na-scattered out dahil may dumaan nga po bagyo dyan, yung dating bagyong Romina nga po. So, yung trough niya medyo naitulak masyado pa kanluran yung daloy ng amihan. So, yung penetration ng amihan sa atin sa Luzon, medyo humawi lang ng bahagya, naihawi lang itong dating si Bagyo Romina na nanatiling nasa tropical depression at tinawag sa international name na Pabuk. Yan, Pabuk po ang pangalan nila. Na kung hindi ako nagkakamali ay isang Japanese name yon na tumutukoy sa isang freshwater na isda na matatagpuan daw sa Mekong. Correct me na lang if I'm wrong. Pagkakalam ko yung Pablo kasi if I'm not mistaken, noong year 2007, yung bagyong Chedeng, pinangalan din yun sa Pabok. So makikita niyo yan sa ating historical typhoon historical natin. Ayan typhoon historical list. So, ituturo ko sa inyo paano hanapin. So, kung ita-type nyo dyan, international name lang So, Pabuk. At kung isa-search nyo yan, makikita nyo po yung mga names ng Pabuk. Ayan 2001, tinawag na Pabuk. Hindi naman dumaan sa bansa. And then, 2007, ito, yung bagyong Chedeng. Ayan Bagyong Chedeng. Dumaan ito ng bandang Southern Taiwan. So, halos Batanes ko kung kailan ang epektado nito. And then, 2013, malayo naman yan sa bansa. At yung isang
noong 2018 po, Pabok din ang pinangalan. Dumaan din to ng bandang Borneo din. So dito karamihan nabubuo itong si Pabok. So case to case lamang na nanggagaling sa may bandang Dagat Pasipiko nabubuo. So yung natatandaan ko, yung huli na buo noong 2007, pinangalan nga po sa local name na Chedeng. So naalala ko po, na nabanggit noon ay yun nga po, pinangalan niyan sa isang freshwater fish na matatagpuan daw sa Mekong. So yun ang pagkakaalam ko. So correct me na lang po if I'm wrong po ha. So yun po yung pinaka-international name niya, Pabok uli. So lumalabas, ang ilan na siya. So lumalabas po, pang-5 na po, yun na pinangalan na Pabok na dumaang bagyo sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pang-5 na po siya na pinangalan na Pabok. So kumpleto po tayo ng detalye. Nalalaman natin yan dahil meron po tayong historical na mga typhoon list. Ayan. So makikita niyo dyan. Pati yung mga dumaang bagyo nitong 2024, makikita rin po yan sa aking tropical cyclone history o typhoon historical list. Kompleto po yan. Pati yung mga pinaka-detalye at yung pinaka-structure ng bagyo at yung mga lakas nito at mga detalye in numbers. Mula sa data, syempre, mula kay Japan Meteorological Agency, yung Typhoon Center ng Japan Meteorological Agency. Kasi kompleto yung detalye doon at doon po naka-auto-link yung mga further details kung gusto nyo malaman. So, yung ating outside humidity mga folks, nasa 83% po, napakataas at bumaba lang ito ng 3% since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. At yung sa ating space weather status, manatiling unsettled po ating geomagnetic field. Na-forecast na po natin yan 2 days ago. Na asahan na tuloy-tuloy po na maglalaro sa 3.33 to 3.67 na hanggang active, possible active geomagnetic field. Wala naman tayo masyadong malala na X-ray flux. Kadalasan, mga minor lamang ito na M1.0. Naglalaro sa M1 ang X-ray flux. So, hindi naman masyado malakas. Magamat yung sunspots niya, yung 3 sunspots, nakatutok yan sa Earth. Kaya expected po na sunod-sunod na makakadetect tayo ng geomagnetic field. Sa ating local status ay minimum low pa rin tayo. So, may 18 minutes pa to minimum low o 11:07 AM at ibig sabihin lamang ay mababa yung level ng karagatan sa diyan sa may Manila Bay. Pero kung titingnan natin yung significant wave height gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring, syempre courtesy yan kay Pag-asa since very operational naman yung forecast at yung details ng wave height nila. At nakukuha natin na natiling mataas po ang alon sa buong bahagi ng Nuevo Luzon, especially ng buong Kalintang Channels at buong northern part ng Luzon, dyan sa may bandang West Poso, sa may bandang West Philippine Sea, at din naman sa bandang eastern side ng Pacific Ocean, ay mataas pa rin ang alon, umaabot sa 2.5 meters hanggang 4 meters. So totally delikado po pumalaot sa mga karagatang yan. At sa mga maliligo, delikado po dahil mataas ang alon. Kasabay din ng gale wind o gale force wind. Mataas po ang gale dyan, especially din sa may bandang kanluran ng Western Luzon. Mataas po ang gale wind dyan. Kaya delikado po sa mga maliligo. Kung maaari, dyan lamang kayo sa malapit na pangpang at huwag sanang magsolo. Kung maaari, grupo-grupo kayo para mababantayin niyo po ang isa't isa. Kasi hanggang 4 meters po ang inaabot ng alon dyan at lakas ng gale force winds. Napakadelikado. At buong bahagi ng silangan ng bansa, maabot sa 1.25 hanggang 4 meters po ang alon. Lalo na sa may bandang Bicol Region at Northeastern Luzon. So, delikado po pumalaot at napaka-roughy din ang alon. Kaya sa mga biyahe, asahan pong nakakahilo ang biyahe kapag tumatawid po gamit ang mga roro. So, at least may idea pa rin tayo dyan. Kailan ba tatagal yan? Well, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa magtapos na po ang taon ng 2024. Magiging malakas po ang alon natin dyan. Dahil nga po sa ating tatlong weather systems, yung ating amihan, yung easterlies, at yung ating gale force winds na rin. So, yung dalawang weather systems, especially na nagdadala po ng malakas na hangin, yung ating amihan at yung easterly trade wind. Yan po ang nagbubunsod dyan ng malakas na alon. Hindi naman epekto yan ng bagyo dahil yung bagyo nga pong dating bagyo Romina ay malayo na, nasa may bandang Vietnam na siya.
So, hindi na masyado connected dyan. Ang connected lamang na nagpapatuloy na malakas na alon, yun nga po malakas na hangin ng amihan at easterly trade winds. So, samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:18 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:33 p.m. Ang ating waning crescent na po, na may 38% illuminated na lamang ng sinag ng buwan, ay kaninang madaling araw po ito nag-moonrise. So, ayan, palubog pa lamang po. Lulubog pa lamang ito mamayang 12:31 p.m. So, yun po. So, ganyan ding oras magiging moonrise niyan bukas at ganyan ding oras ito lulubog. Pero kaka-moonrise pa lamang niya eh. Nag-equal po yung oras natin ngayon kasalukuyan at yung almanac report. Sa ating namang local weather outlook ay inaasahan po na magiging maulap pa rin ang ating himpapawid hanggang maghapon po yan. Again, hanggang Pasko na po yan, bukas ng araw ng Pasko. At inasahang tatagal na yan, yung ganyang weather system natin, hanggang sa huling araw na po ng 2024 po. Kaya yung magpaplanong magpapaputok, mukhang magiging bad news po, lalo na sa katimugan ng bansa. Yung plano pong magpaputok ng mga quities, very worry po dahil magiging maulan pa rin ang papasok na bagong taon. Siguro, kakalma yung mga pag-ulan pagdating ng mga maghahating gabi, hopefully, pero sa mga areas na aabutan ng mga surface trap, lalo na sa may bandang Davao region, medyo magiging bad news po sa inyo dahil magiging maulan po ang pagpasok ng inyong bagong taon po dyan. Dahil tuloy-tuloy pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone. So again, sa ating local weather outlook, para ngayong Martes at Merkules ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap at 100% chance na ulanin. Typically lang naman yan, mga light drizzle rains lang naman dito sa amin sa Caloocan at iba't ibang areas ng Metro Manila. Bukas ganun din, ang Miyerkules, patuloy pa rin makakaroon ng mga ilang light drizzle rains, probably 77 to 80% ang chance of rain. And highest and lowest temperature expected maglalaro, 26 to 28 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Diretso agad tayo dito sa may bandang katimugan muna dahil mataas pa rin po yung embedded ng Intertropical Convergence on lines. Ayan, yung ITZZ, very extended. Mababa lang masyado yung position niya ngayon. Yan, masyadong mababa yung embedded ng ITZZ. At yung surface trap dito na nagkakaroon na siya ng invest development o yung shallow low pressure development. So, anytime pwedeng maging shallow low pressure yan, anytime. Antay na lamang natin niya itawag yan as bagong invest formation na naman. So, balik na naman yan sa magiging 90W, the same case po. Pero kung hindi naman, manatiling shallow low pressure area yan o shallow trap, dito malapit sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero pa west-northwestward kasi ang kilos niya, so maapektuhan yan ang bahagi pa rin ng Mindanao area. Yan, kitang-kita po. At may heavy rain potential po yung cluster niya ng papaulan sa may bandang Davao region nga po. Yan. So mula sa pinaka-satellite imagery natin, kung pagbabasehan natin ay nakakaranas ng mga malakas ang pag-ulan. Yan, kung EOSM mode natin. Yan. Ay nakakaranas po ng mga moderate and heavy rain showers ngayon ang halos area ng buong Davao region, especially ng Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, hanggang Davao de Oro yan. Moderate to heavy rain showers po, ingat sa mga pagbaha, huwag naman sana nagkaroon ng pagguho ng lupa. Siyempre, mula sa General Santos City, well, damay na ang Sarangani, siyempre. Mula Southern Cotabato, mula hanggang Sultan Kudarat, kasama na ang Corongal, Takurong, hanggang dyan sa Maguindanao del Norte. So, halos buong Sorsogon area na po yan. Maulap din at kalat-kalat din na pag-ulan ang mararamdaman ng mga taga-North Cotabato, pataas din hanggang Lanao del Sur. Dito naman sa may bandang silangan ng Davao de Oro, kasama na ang buong Campos de la Valle na yan. Pataas na yan ng bandang Agusan del Sur. Surigao del Sur, pataas na yan ng bandang Hilagang Silangan ng Mindanao. Diyan sa Surigao del Norte, mula Dinagat Island at Siargao Island. So magiging maulan po ang inyong Christmas dyan. So magdala na lamang ng payong sa mga bumibiyahe at pumupunta ngayon sa mga inyong mga tropa at mga kamag-anak. Dahil magsasama-sama po kayo magsasalo mamaya sa Noche Buena. Magiging maulan po ang inyong Noche Buena, kaya magdala ng payong. At kung sakaling malakas po ang mga pag-ulan nararanasan ninyo, kasama na ang Davao City sa Davao del Norte, ay maging wari na lamang po sa magbilaang flash floods
at sa mga binanggit natin sa Davao Occidental hanggang dyan sa buong Sorsogon area. Sa sentro naman ng Mindanao mula Valencia o sa buong bahagi ng Balay Bukidnon, magiging maulap din ang inyong papawin. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan at pagkilat at pagulog ng iiral. Siyempre, hindi ligtas sa mga kakaranas sa maulap na papurin at mga pagkalat-kalat na pag-ulan ang buong Agusan del Norte, Misamis Oriental, siyempre, damay ang isla ng Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan, at hanggang dyan na yun sa may bandang Lanao del Norte na. Papasok ng Zamboanga Peninsula mula Misamis Occidental, and the rest ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur magiging maulap din at mga scattered rain showers din na may mga pagkidlat at pagkulog pang iiral sa inyo ngayong maghapon. Kabay lang na ang Zamboanga City, patawid ngayon ng isla ng Basilan at Hulusulu. So halos buong Mindanao makakaranas po ng mas maulap at very gloomy na himpapunin. Makakaranas lamang ang buong Davao region ng mas malakas ang ulan, moderate to heavy rain to some violent rain showers dahil nga po sa extension pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Nagpapang-abot yan sa may bandang Davao region nga po. Tuloy-tuloy yan kahit na scattered ang mga daloy ng ating ITCC. So yun lamang ang medyo bad news. At wala naman sa may bandang Visayas area. Well, magiging maulap po ang buong Kabisayaan at nagbanggit na rin tayo ng mga nakataas na thunderstorm warning mula sa Dita Pidarini Patasa. Sa buong bahagi ng Visayas, hindi na natin masyadong isa-isahin dahil most probably, pagiging maulap at magkalat-kalat at pag-ulan ng parte ng Cebu, Bohol, at hanggang dito sa bahagi nga po ng Negros Oriental area. Siyempre sa bahagi naman ng bandang Bacolod at Escalante, magiging maulap din, mga ilang light drizzle rains to some moderate ang iiral, kabilang na ang Panay Island. Kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa pinaka-detalye ng mga highly resolution image na uulanin sa may Visayas kasi dito sa may bandang kung gamit natin ang Himawari 8 na ni Pag-asa medyo hindi kompleto gaano at yung mga faint rainfall hindi masyado nakikita. Hindi gaya rito, mas kita po yung mga faint rainfall. Ayan, kitang-kita nga po sa may bandang Hilaga ng Cebu, yan sa may bandang Bogo at Paang Bantayan, nakakaranas kayo ng mga light drizzle rain showers po dyan. So take note po yan. Pero dito, mga nagiging maulap ang Panay Island at ilang kahagi sa may bandang Negros Occidental. Medyo katamtaman mas maulap. Partly tumusilkaw dito umiiral, kalimitan, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Panay Island. So isolated and scattered rain showers po din ang iiral sa inyo dyan hanggang bukas na yan ng araw ng Pasko. Wala sa bahagi ng Bohol, patuwid niya ng bandang Southern Leyte, magiging maulap din at kalat-kalat ng mga pag-ulan. Mga light to moderate showers ang madalas na iiral hanggang Tacloban na yan, Ormoc, patawid na yan ng bandang Catbalogan, hanggang din sa may bandang Borongan, Eastern Samar, and the rest ng Northern Samar na mas makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog. So magdala po, importante ngayon magdala ng payong hanggang sa araw na yan ng Pasko. Wala naman sa bahagi ng Southern Luzon, kasama na siyempre, ang Kabikulan, nabanggit na natin kani-kanina lamang na nakakaranas ng mga moderate na heavy rain showers, lalo na sa may bandang Camarines Norte. So hindi na natin uulitin. Dahil kita-kita naman na binanggit natin, moderate to heavy rain showers na naranasan sa area ng Camarines Norte. Ingat po sa mga kabagbaha dyan ha. At wala sa bahagi nga po ng Mimaropa, magiging maulap din pero mataas ang temperatura dyan sa may bahagi ng Mindoro. Well, kung ebidensya ang pagbabasehan natin, kitang-kita naman sa pinaka-temperature contour map, mataas pa rin talaga ang temperatura yan sa bahagi ng pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro na po yan. Lalo na ng mga taga San Jose, Magsaysay, hanggang Bulalakaw. So despite na mataas ang temperatura ninyo dyan, magiging parte tumusilikaw din iiral. Pero magiging mas maulan ang parte ng Abra de Ilog, Puerto Galera, lalo na mas mataas ang volume ngayon dyan ng turista sa may bandang Abra de Ilog, lalo na sa Puerto Galera. Siyempre, ang Boracay, puno na naman yan. Yan. Hanggang dito na yan sa bahagi ng Nauhan hanggang Pinamalayan. Magiging maulap at mga ilang light to moderate showers po ang madalas na iiral ninyo. Kabilang na ang buong Palawan na nakakaranas din ng mas maulap na papurin. Pero hanggang light to some moderate rain showers naman ang madalas na iiral. So magdala po ng payong at mula dyan sa bahagi ng Puerto Princesa pataas na yan ng Puyo sa buong Palawan area. Wala naman sa may bandang Calabarzon, ganun din, papasok ng Metro Manila hanggang Central Luzon, magiging overcast gloomy tayo dyan at mga inaasahan din mga light drizzle rains to some moderate ang iiral, lalo na dito sa may bandang
silangan ng Laguna, yan, mula sa may bandang Pila, Paete, then pa Santa Maria, then kasama na ang Rizal, at mula dito sa may bandang Quezon Province ng Infanta Quezon, pataas na yun ang buong Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Aurora Region, mga light to sa moderate rain showers din. Ang Metro Manila, galon din, light diesel rains din at maulap ang hipaporin, kasama na ang buong Bulacan at kalurang bahagi ng Zambales. Papataas na po yan ang bandang Alaminos, Pangasinan, Dagupan, hanggang Agoo. So magdala po ng payong dahil yung surface na sa bandang kalurang bahagi ng West Philippine Sea, medyo mas concentrated pa rin. Dala pa rin itong bagyo nandito sa may bandang Taiwan. Yung outer trough niya ay nagpapang-abot niya sa may bandang West Philippine Sea. Kaya yung ibang trough ay umaabot sa bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. Wala naman sa bahagi ng La Union, pataas na yan, ng buong Ilocos Sur, Abra, yan, hanggang Ilocos Norte, magiging maulap din kayo dyan. Despite na malamig ang simoy ng hangin, dulot ng amihan, makakaranas din kayo ng mga mahumog na paligid, pero may mga light drizzle rains po kasabay ng hamog. So sa mga bumubiyahe po, umaakyat dyan, medyo hinay-hinay lamang dahil halos zero visibility po kapag ka mga matataas na altitude ang inyong dinadaanan, ha? Lalo na't umaakyat ng Benguet at Baguio City po ng Solo. So medyo hinay-hinay po. At mula naman sa bahagi naman ng Central Luzon pataas ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, hanggang dito na sa baba ng Tugigaraw, pagamat katamtaman, partly tumusikaw din ng iiral at asahan din ng mga isolated na mga ilang light drizzle rains to some moderate lang na hindi madalas umiiral ang moderate. Madalas mga light drizzle rains. So magdala pa ng payong just in case, pero asahan din ang medyo maulap at mas mahamog na paligid. Bunsod din ng pinagsama na daloy ng ating amihan. Ayan po, yung malawak na yan, oh. Nagmixture po yung water vapor at yung amihan, kaya magiging halos hamog. Tapos may kasamang mga wisik-wisik ng tubig sa inyong paligid. Lalo na kapag umaakyat kayo sa mga matataas na high altitude na area, na lugar. Yan, lalo na sa mga umaakyat ng Atok Benguet ngayon. So, ingat na lamang po mga folks, just in case, dahil halos zero visibility. So, generally, ang buong bansa, halos magiging overcast and gloomy tayo, pero pagdating sa parte nga po ng Mindanao, na nakakaranas naman ng moderate and heavy rain showers dahil naman sa extended ng intertropical convergence zone lines at yung surface trough na nandito sa may bandang Timog Kanluran ng Mindanao, Timog Silangan ng Mindanao rather. So kamusta naman natin itong si dating Romina na tinawag dahil wala na raw siya sa area ng Kalayaan Group of Island, malayo na, kaya balik na siya sa international name na Pabuk. So, hindi na to masyado nakapekto sa bansa at ito ay nasa may halos baybay na ng Vietnam. Ayan, nasa tropical depression category na siya as of 11 o'clock AM, maximum wind speed in 1 minute average, 60 kilometers per hour at bugsong umabot ng 75 km per hour. Central air pressure, 1,003 hectopascals at napakabagal ang pagkilos ito pa Timog Kanluran, na bilis na 8 km an hour lamang. So almost stationary ang galaw niya rito. Yan. So nasa tropical depression category na siya. Bagamat hindi naman masyado naaapektuhan na yung kanluran ng bansa, pero yung silangan naman ng Vietnam ay nakakaranas na sila ng moderate to heavy rain showers na. Lalo na dyan sa may bandang malapit sa, kung i-dark mode natin, yan, sa may bandang Quezon, yan, pagitan ng Nantrang. So, yan, apektado na sila ng moderate to heavy rain showers ang area na yan. Dahil yung vertical wind shear, malakas po yung vertical wind shear sa kanya dito. Yan. Yung vertical wind shear kasi ay malakas ang tulak sa kanya pa ganyan, pa northwest. Kaya yung outer trough niya nandito, tapos yung pinakasentro niya nandito. So, kung titingnan niyo yung imbudo niya, kung paano siya umikot, medyo nakaslant siya. Pero yung tutok ng slant niya nandito sa may bandang eastern ng Vietnam. Kaya malakas ang ulan nila dyan. So, malakas po yung tulak ng hangin sa kanila dyan. So, yun lamang po at wala naman masyadong epekto sa bansa at yung pinaka-tropical cyclone track combination, ito na po. Yan. At mukhang hindi na yata ina-update ni Pag-asa since malayo na nga po sa bansa. Pero yung ating international monitoring mula sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center, ayan po yung magiging forecast track niya.
Yan. So, tropical depression category siya hanggang sa makalapit ito ng bandang Bong Tau. Sakop pa rin niya ng Vietnam. So, sa mga turista natin na Pilipino na nandiyan sa may bandang Vietnam, asahan ninyo na makakaranas kayo ng mga moderate and some heavy rain showers at violent rain showers lalo na sa dadaanan ng surface trough niya. Good. Yun ang mga pinaka-status natin at wala naman na masyadong malaking significant na maapektuhan ang Pilipinas. So, silipin naman natin yung ating tropical cyclone assessment monitoring kung merong susunod possible dito sa huling bagyo na si Romina. Well, kung pagbabasahin natin ang global spectral model, wala naman. Pero gaya na ating sinasabi kanina, mayroong shallow trough na po na nabubuo dito. Dito sa may bandang timog, silangan ng Mindanao. Pero napaka-shallow nito, so depende sa tropical cyclone sector kung itataas yan sa invest na si 90W. Pero kung itaas man yan as 90W, embedded yan ng ITCC na magdadala rin ng mga malawakang pag-ulan sa Mindanao. At dahil dyan, tuloy-tuloy po yan at inasahan hanggang New Year, ay makakaranas kayo ng mga heavy rain showers sa katimugang bahagi nga po ng Mindanao. So, yun lang ang medyo bad news. So, ingat pa rin sa mga pagbaha. Para sa ating West Pacific Basin, mataas po yung anomaly, umaabot na ng 40 to 50%. Yung kanilang 24-hour anomaly, mataas na rin. Halos 40% yung possible development o itaas as invest. So, case to case. Yan. By the next 24 hours, makikita natin umaabot po siya at least ng 40% to 60% in the next 24 hours. Dito naman, ganun din, hanggang 60% ang inaasahang anomaly o possible development dito sa may timog silangan ng Mindanao. So, kung itaas yan as invest 90W, magbubunsod yan ng malawakang pag-ulan sa may bandang Davao region. So, inexpected na natin yan hanggang sa magbabagong taon na yan. O probably bago mag-31. Yan, para mas malinaw tayo. Yan o, dito sa may bandang southeast ng Mindanao hanggang December 29 na. So medyo bad news, magiging maulan po hanggang sa bago magdispiras ng bagong taon. At wala naman sa GFS, makikita natin ang tuloy-tuloy na intertropical convergence line sa may bandang Mindanao na magbubunsod pa rin ng malawakang ulan. Ayan, wala naman din nakikita ang nakasunod na bagong tropical wave. Kay CMWF, ganun din. Patuloy pa rin ang shear line na iiral. Ayan, sa may bahagi pa rin ng Luzon. Yan, tuloy-tuloy yan. Hanggang sa December 26 na yan. Yan, kung titingnan natin TSMWF hanggang December 27. Tuloy-tuloy pa rin tayo magkakaroon ng shear line kaya magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa may bandang Bicol region at ilang areas ng Quezon Province at bandang Cagayan Valley area. Sa Mindanao, ganun pa rin ang embedded ng ITCC magpapatuloy na magdadala ng malawakang ulan. So, yun ang medyo bad news sa kababayan natin sa Kamindanawan. Kay NAPGEM, wala pang latest update, pero sa ibang weather agencies, ganun din ang pinapakita. Maulan ang parte ng Mindanao bago mag-disperas ng bagong taon, at maulan naman sa parte ng Luzon, lalo na dito sa boundary ng shear line na patuloy na iiral hanggang sa December 28 na nga po yan, o bago mag-30. So hopefully, yung forecast naman natin hanggang 31, tuloy-tuloy tayong makiging maulan. So in-expect na natin yan na aabot sa dispiras ng bagong taon. Mga musta naman tayo sa ating mga dam kung nag-recover na ba? At may nakabukas ba na gate? So far, wala namang nakabukas na gate. At nanatiling critical ang level ni Angat Dam, Ambuklaw, Binga, Pantamangan Dam, at Magat Dam. Yan. Pero wala naman nakabukas na gate sa kanila. So, nanatiling critical itong si Angat Dam. Pero mukhang hindi na masyado nagagamit gaano. Kaya lang, ginagamit po yung diversionary na pump na kinukuha kay Lamesa Dam. So, nag-back up naman. Yan. At since may mga pag-ulan tayo, medyo naglalaro lamang yung critical levels ng ating mga dam. Kaya lang, yun nga, gaya na ating sinasabi, medyo critical si Angat Dam pa rin. Negative 6 meters po yung kakulangan na niya. So, ang laki agad ng ibinawas niya. Mababa yung level ng tubig. Kaya siguro may dahilan o nagkaroon ng dahilan yung ating nawasa na mag-pass down ng karagdagang bill sa tubig natin next year na. Yan. Hindi kasi nila na de-dredging yung mga dam eh. Kaya mababaw lang yung level niya. Kaya mabilis critical yung level ng ating mga dam. Tapos magtataas pa ng presyo ng tubig.
So wala tayong masyadong komento dahil lahat po halos critical ang level. Maliban na lamang dito kay Ipo at La Mesa Dam. Yan. So, yun lamang yung magiging detalye natin sa mga dams natin sa bansa. Wala namang mataas na ilog. So, diretso agad tayo sa lindol, ulat lindol. Wala rin tayo na itala na malakas-lakas na mga pagyanig gamit ng aking seismometer. Sa Caloocan, so diretso agad tayo sa ating data feed mula kay T-Box. Wala kanina madaling araw, wala pa namang naitala na magnitude 4.0 pataas. Ayon dito, so puro mga minor earthquakes lamang ito. At kumustahin natin yung bandang Ilocos Sur, kung tuloy-tuloy pa rin ba ang mga pagyanig. Santa Catalina kasi yun. So tingnan natin kung may mga aftershocks pa rin sa bandang Santa Catalina. Well, base rito, mukhang wala naman so far. Wala pa naman masyado na aftershocks ang Santa Catalina. So, medyo tahimik si Santa Catalina. So, wala. Wala naman so far, pero magiging listo pa rin at bantayin pa rin natin maigi ang area na ito dahil magalaw pa rin talaga yung subduction plate dito sa may bandang karagatan ng Kanluran, ng Bigan, Ilocos Sur. So, ingat po mga folks. Diretso agad tayo sa ating earthquake count since wala naman tayo na italang malakas-lakas na pagyanig sa ating historical earthquakes para ngayong araw. At sa buong buwan ng December 2024. Yan. Load agad natin yung month of December. Nakakailan na dahil 600 plus na kasi siya kahapon. Ngayon ay nasa 701 total earthquakes na po tayo. So mukhang humahabol 662 dito is magnitude 2.0 kataas. 35 sa magnitude 4.0 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. Sa mga nagtatanong, ano ba yung mga naging 5.0? Dito sa may bandang Balut Island, Sarangani, naganap ito December 14, magnitude 4.2 po ito. Ay magnitude 5.3 sa may bandang Balut Island. Mali yung na-click ko. Yan, magnitude 5.3, lalim, 39 km depth, naganap ito December 4, 2024. At yung isa naman, December 20 po naganap ito. May lalim na epicentral depth, 17 km, magnitude 5.3. At isa naman dito sa bahagi ng, yan, sa Santa Catalina, Ilocos Sur, noong December 19 nga po, na may lalim na 20 km depth epicentral. Teka, mali na naman yung na-click ko kasi dapat magnitude 5 yan eh. Lapit lang natin na konti. Hindi ko maklik din, naka-cluster. Ayun, ito, December 19, may lalim na 27 km depth at magnitude 5.0 po siya. At ang pang-apat, yung medyo mas pinakamalakas ay ang dito sa may bandang southwest ng Bangi, Ilocos Norte, magnitude 5.7 ito na may lalim na 23 km depth. Naganap po ito December 4, 2024 po. So ito sa may bandang Ilocos Norte ang may pinakamalakas na recorded na magnitude 5.7. And the rest kasi mas mababa sa magnitude 5.5. Yun. Yung pagyanig. So may total of 701 earthquakes po tayo at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Disperas ng Pasko, December 24, 2022.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Dispiras ng Pasko, December 24, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at bisita ang mga items sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong magtatanghali. Well, kadalasan lang naman, very gloomy lamang tayo at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-recordings ng mga light drizzle rains just in case mula sa pinaka-aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and advance Merry Christmas po mga folks.